Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po ay nasa mapayapa at maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong tinatawag di umanong si Vendalo at si Mang Kanor, mga kababayan. Ay wala na po yatang planong ipatawag ito pong mga ex-marine, itong ating mga ex-soldiers. Talaga namang hindi nila gagawin yan. Hindi po ba? At syempre po, may banat din po siya dito kay Mike Defensor na ambisyoso at gusto raw maging senador, mga kababayan. Aba, kumpara mo sa kanya. Di hamak, di hamak na may credential at matino. Di umano si Defensor kisa sa kanya. Hindi kaya? Pakinggan po natin ang ubod po ng yabang na si Vendalo. Di umano. Umpisahan na po natin. Sa kwenta, sasabihin, magtuturo lang dito, magpapasikat lang. May target date na ba? Yung bitalang ko po ulit. Salita na ho yun, paulit-ulit na lang. Unless kung meron silang bagong testigan naman, credible. At gusto natin sa Blue Ribbon, magdala sila ng dokumento. Hindi yung turo ng turo, yung mga lintik na yan. Madali lang magturo eh. Turo kita, ikaw, naganggap ng maleta, lahat kayo media. Tingnan mo, pati media, nagdadalawang isip pa. Sa media, sa Senate, kita mo, kabastusan na yun. Dahil gusto na supportahan sinabi ni Senator Marcoleta na may mga reporter, media sa Senado. Tignan mo, kabastusan. Pero sir, That's disrespect. pero sir, yung legal steps po, meron na pong usad development. Pinag-aaralan na magpa-file ang usurpation of authority labang kay Senator, yung nangangarap na maging senador na Mike Defensor. Pero may timeline ba yun, Sen? Kung when kayo magpa-file? Pag-uusapan ko ng majority in the next few days. Pero sa tingin namin, may talagang usurpation of authority dahil hindi naman siya miyembro ng Senado. Sir, anong message kaya ang lumalabas ngayon na walang minority senators na pumunta sa press con kahapon? Siguro naisip nila, na-realize nila na mali yung ginagawa ng mga yun, at kalokohan na lang. Bakit isisipot doon, puro kasi nangalingan. Madali kasi magturo di ba? Kung sino-sino na, may mga media na nga tinuro kasi para maging credible sila, iba na namang tinuro nila. Kaya sinasabi ko, hinahamon ko sila, pag may dokumento kayo something, let's go. Pero sir, iimbitahan niyo pa po. Wala namang kakwenta-kwenta, sasabihin, magtuturo lang dito, magpapasikat lang. May target date na ba sa next hearing? Wala pa, sa after SONA. Thank you, sir. Yan po mga kabayan, hindi na po, wala na kakwenta-kwenta ang mga marine sa kanila. Hindi na nila priority yan. Nakuha na po nila ang kapangyarihan sa Senado Iligtas na sila sa investigasyon. Hindi po ba? At nakita niyo naman po, puro kasinungalingan lang daw po ang mga sinasabi ng mga militar. Ito pong ex-soldiers at mga ex-marine at mga naging bodyguard ni Saldico, mga kababayan. At naghahanap po ng dokumento. Dokumentado daw po kasi. Saan ka ba naman nakakita na magnanakaw na mga politiko na meron dokumento? Kailangan po ng dokumentado na nakawin mo pera ng taong bayan. Hihingi ka ng mga dokumentado, resibo. Ano yun? Gago? Gago ba sila? Para magbigay sila ng mga resibo at magbigay sila ng dokumento kung nanakawin nila pera ng taong bayan? Gago na lang magsasabi noon. Di umano. Meron ba nagnakaw na kailangan mag-iwan ng ebidensya? Kalokohan yon. Hindi po ba? Tapos itong mga tao na ito, mga nakabarong, naka-Amerikana, naka-Pilipinyana, mag-iiwan ng mga dokumento yan at magbibigay ng resibo dito sa mga ex-marine at ex-soldiers kung dadalhin sa kanilang maleta. Kailangan merong resibo. Pipirmahan naman kaya nila kung may resibo. Tatanggapin kaya nila kung may dokumentado. Magsasign kaya sila bago nila kunin ang maleta. Hindi ba mga bugok ito? Ginagawa pong tangat bobo mga Pilipino. Ngayon lang naman po umuubra yan dahil nasa kapangyarihan sila.
At mismo kasi, yung mismo na tinatawag na si Lupin, ay ubod din po ng dami ang issue ng korupsyon. Halos lahat po sila. Di umano. Isang damuka lang issue nila ng korupsyon. Kaya nga naging sindikato ang ating bansa eh. Dahil halos lahat po ng politiko sa ating bansa magnanakaw na. Di umano. Di po ba? Kaya nakita nyo po, pati si Defensor, si Senator Marcoleta, ginagawa pang mga sinungaling at sila po ang matitino. Katulad po ni Mr. Bendalo at tinatawag namang Kanor di umano. Siya ang matinong politiko. Napakahusay na politiko. Walang bahid anomalya. Mga kababayan, ibang klase. Pero darating ang panahon, mga kababayan. Ito pong mga tulpo na ito, lalong-lalo po itong si Bendalo at si Rapi Tulfo. Lalabas at lalabas din po ang mga anomalya niyan. May panahon po para sa mga tao na yan. Hindi po ba? At yan naman po inaasahan natin. Yan. Napakarami pong issue niyan. Meron pang issue ng citizenship yan. Hindi po ba? Hindi lang po maleta. Hindi lang po insertion at mga allocables. May issue rin po yan personal. Hindi po ba? May problema pa rin sa citizenship niyan. Kaya nga tayo umaasa. Pag-ikot ng gulong, lalong-lalo na po pagka ipinagkaloob po ng may kapal ang Vice President Sara Duterte ang maupo na susunod na presidente ng bansa. Tingnan po natin ang angas at yabang ng mga tulpo, lalong-lalo po si Bendalo. Tingnan po natin kung talagang malinis na politiko ang mga hayop na yan, di umano. Hindi po ba? Tingnan po natin. Lalabas naman po yan. At mismo yung amo niya, yung inihimod niya, mga wet po ngayon. Tingnan po natin kung malilinis din po yan. Pagka po pinagkaloob ang isang Duterte na maging Pangulo. Tingnan po natin sila lahat. Magmula kay Lupin, lahat sila. Kung sila'y matitino at walang korupsyon na ginawa. At ang tanong natin, saan napunta ang pera ng taong bayan na naging ghost project? Saan napunta ang daan-daang bilyon na walang napala at nakita ang mga Pilipino? Ghost project. Saan napunta ang trilyon ng mga programa na wala namang natapos? Saan napunta yon? Bendalo. Saan napunta ang pera ng Pilipino? Nagtatanong lang tayo. Kanino napunta? Saan? Alangan napunta lang lahat kay Bong Revilla? Napunta lang lahat kay Jinggoy na kinakasuhan nyo? Napunta lang lahat sa mga diskaya? Ganun ba? Wala nang napunta sa inyo? Aba, impossible. Diba? Napakalabo po yan sa sabaw ng puset. Mga kababayan, kayo yung napagkikita, kung hindi dahil kay speaker, walang maleta. Kung hindi dahil kay speaker, walang isang damukal na ayuda, di umano. Tapos kayo ligtas, wala kayong anomalya sa isang damukal na pera ng taong bayan na hindi maipaliwanag, lalong-lalo na yung budget, yung mga blanco na budget, daan-daang bilyon. At yung mga dinala at nilagay nyo sa mga unprogram, daan-daang bilyon, pinaghati-hatian nyo ayon sa Korte Suprema. Pambihira. Kaya mga kababayan, hintayin na lang po natin ang paggulong at pag-ikot ng gulong ng mga tulpo. Hindi po ba? Dahil ikumpara mo sa mga sundalo at mga marines at ex-soldiers ang kredibilidad. Mas paniniwala ng taong bayan ang mga militar, ang mga marines, ang mga soldiers kaysa rito sa mga tulpo. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan. Yan po ang dahilan. Kaya po pilit nilang inagaw ang
kapangyarihan sa Senado. Yan po ang dahilan para po mapagtakpan lahat ang kanilang mga pagnanakaw di umano. Hindi po ba? Nagtagumpay sila. Kaya nga po ang Senado ngayon, ano po sinasabi ng mga ating mga kababayan? Senado ng Malacanang para pagtakpan ang pagnanakaw nilang lahat. Hindi kaya. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Celona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, kay Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Sena, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. At kailangan po natin magtiis. At samahan po natin ang maraming panalangin at dasal. God bless po sa inyo lahat. Muli po, paalam. Bye-bye.